Ikaw na, mag-voice over ka na! Ikaw na. Bakit ako? Lalaman ako na dyan. Bilisan mo na! Ayoko. Ikaw na! Ikaw na. O diba, hanggang dito nag-aaway yan sila. O siya, pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Sorry na agad kung parang kabuti na naman si ate girl. Minsan susulpot, minsan hindi. Grabe, ilang araw na kasing masakit yung ngipin ko at halos hindi na talaga ako pinapatulog. Kaya nga lagi akong wala sa mood. Takot kasi ako magpabunot kaya nga tinitiis ko na lang. Pero ito, hirap naman ako. Ngayon nga na nagvo-voice over ako, grabe na naman yung sakit. Na halos napapaluhan na lang din talaga ako. Pero tinitiis ko na lang dahil ano nang mangyayari sa buhay. Naku, sumakit na talaga lahat, wag lang yung bulsa. Ay, mali ngipin. O diba, nakakapagbiro pa yan siya. Pero legit naman dahil kapag sumakit yung ngipin, ako lahat apektado. Halos hindi ka talaga makakilos. Kaya nga eto, nung isang gabi, sabi ko sa Papa J, siya na muna yung mag-vacuum ng higaan namin. Dahil kailangan ko pa nga yung gawa ng isang video. And syempre, hindi naman pwedeng yung higaan lang. Pinadamay ko na rin yung mga una namin. Sa totoo lang, mas gusto ko nga na ako yung gumagawa ng mga ganitong bagay dahil tingnan nyo naman, napakahinhin niyang gumalaw. Pero ate, sobrang dami ko nararamdaman ngayon kaya manahimik ka dyan. Pati nga dito sa higaan ng mga bata, pinavacuum ko na rin pero tinuruan ko na muna yung anak ko dahil ang cute niya rin mag-vacuum bi. Ito kasi mga nakaraang araw nagkakaroon talaga kami ng mga katikati sa balat. Dahil siguro sa mahangin, maalikabok talaga yung paligid. So ayan, kailangan na mag-vacuum palagi ng higaan. O siya, ayan, fast forward na nga agad, kinabukasan na nga ito. Naisipan ko ang pumunta niya ng grocery. Pero bago nga kami umalis, nagdinis na muna ako ng konti dito sa bahay para nga pagbalik namin, wala nang masyadong ligpitin. Sorry na sa suot ko dahil napakainit talaga nitong mga nakaraang araw. Pero ate, hindi naman ako lalabas ng ganyan yung suot. Kaya habang nagwawalis ako dyan, nag-iisip nga rin ako kung ano ipapalit kong damit. Pero dahil medyo nagmamadali na nga kami, ito, nagsuot na lang ako ng pajama. Okay na yan, bibili lang naman kami ng mga sabon, hindi na kailangan magpaganda. O diba, sobrang layo na ng kalendaryo namin sa petsa ngayon. Ito mga nakaraan, dahil malamig nga, hindi talaga ako nakakapag skincare. Pero dahil mainit na yung panahon ngayon, ayan, kailangan na natin yung agapan. Nagpahid lang ako dyan ng toner, tapos konting lip tint, at ayan, gora na. For sure kasi maraming tao nito sa grocery, kaya nga ayan, nagmamadali talaga kami. Nung mga oras na to, pauwi na nga rin ng Papa J galing trabaho, pero magkikita na lang kami dito dahil nasa kanya yung kaba ng bayan. Alam nyo ba, sobrang tagal ko nang hindi nakakapag-grocery dahil syempre inuna namin yung mga bayarin. Kaya nga ito, sabi ko sa Papa J, mag-grocery naman kami kahit konti dahil nakakamiss na rin ba. Kapag kaganyan nga na nag-grocery kami, yung mga sabon talaga yung inuuna ko, tapos sinusunod ko naman itong mga baon ng bata. Nung mga nakaraan kasi sa tindahan lang sila bumibili kaya medyo magastos din talaga. Bilang reward nga sa pagsama sa akin itong mga bata sa pag-grocery, ayan, sabi ko kumuha na sila ng gusto nila. And itong mga pinamili namin, stock lang to sa bahay. Na kapag ka in case magutom or medyo kinapos sa budget, merong madudukot. Oh, alam ko sasabihin nyo dyan, puro mga unhealthy to. Kaya nga ayan, kumuha ka ng gulay para sa inyo. Pamaya-maya nga lang din pala dumating na ang Papa J at ayan, nagbibideo pa nga siya. Sakto naman ako kumukuha pa nga ng pagkain yung mga bata. At bilang mababait na magulang, ayan, tinaguan namin sila. Noong mga oras naman na to, tapos naman na kaming mamili at inaantay na lang talaga namin yung kukunin na pagkain ng mga bata. Pero habang namimili pa nga sila, pumila na ako kagad sa may counter dahil napakaraming tao bi. At pag maraming tao, mahirapan na naman kaming sumakay pa uwi. Grabe na talaga yung mga bilihin ngayon. Ito ang pinamili namin, inabot na ng 2K.